May mga bagay hindi mo dapat bilhin. Kahit gaano kamura. Kahit gaano kaganda. Kahit gaano mo pa nararamdaman na naghihintay sila sa iyo na tawagin ang kanilang pangalan. Dati ako ay isang taong hindi naniniwala sa mga omens. Ano man ang mga alingaw tungkol sa mga sinumpaang segunda manong item. Naisip ko walang paraan ang mga hikaw ay maaaring umiyak. Ang isang kama ay hindi maaaring gawin ang mga tao na managinip ng kamatayan. Isang shirt na naninigarilyo. Iyan ay katawa-tawa. Hanggang sa sinuot ko na yung singsing. At nagsimula ang mga piraso ng buhay ko na huhulog na parang kalawang sa lumang metal. Hindi lang ito ang kwento ko. Ito ang buntong hininga ng isang buntis na ina na nagising sa kalagitnaan ng gabi sa ingay ng isang hindi pa isinisilang na bata na umiiyak. Ang huling salita ng isang lalaking nagtataka kung bakit nawawala ang kanyang hapagkainan sa mga bata. Ang sigaw ng isang espiritu sa isang teleponong walang insen, tumatawag para ipaalala sa iyo, hindi ka makakatakas. Kung pinapanood mo ang video na ito, hinihimok kita. Tumingin sa paligid ng iyong bahay. Mayroon bang anumang mga bagay na binili mo mula sa mga estranghero? Mayroon bang mga item na hindi sa iyo, ngunit itinatago mo ang mga ito dahil maganda ang mga ito? Naranasan mo na bang naramdaman na may nakatingin sa iyo sa pamamagitan nila? Kung gayon, dapat mong marinig ang iba pang kwentong ito. Kasi minsan hindi namin pagmamay-ari ang mga gamit. Sila pagmamay-ari tayo. Sabi nila ang mga lumang bagay ay kadalasang nagdudulot ng swerte sa mga mahihirap. Ngunit walang nagsabi sa akin na may mga bagay na hindi mo dapat hawakan. Kahit sino. Kahit gaano kalaki ang pera mo. Magulo ang palengke, malaki ang rice stall, siksikan ang mga mamimili, nagtatawanan at nag-uusap si Efren at ang kanyang asawa, nagbibilang ng pera. Ako si Efren. Dati akong maswerteng tao, at least naisip ko. Ang aking asawa, si Gemaline, ay nagmamay-ari ng pinakamalaking tindahan ng bigas sa palengke. Araw-araw, pagod ang mga kamay ko sa pagbibilang ng pera. Gabi-gabi, kumakain kami ng hapunan sa balkonahe, nakikinig sa ingay ng afternoon market, at nakakaramdam ng simpleng kaligayahan. Hanggang isang araw nakilala ko siya. Binuksan ito ng isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, na may hawak na isang pagod na kahon na gawa sa kahoy. Ang liwanag mula sa mga alahas ay sumasalamin sa mukha ni Efren. Hindi siya nag-aalok ng marami. Binuksan lang ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob ay mga singsing, kwintas, pulseras, lahat ng ginto. Hindi ako mahilig sa mga hiyas. Ngunit ang singsing na iyon ay tumingin sa akin. Para bang alam nito kung saan ako nasasaktan. At nangako itong gagaling. Isang kakaibang disenyo, umiikot na parang alon sa karagatan. Mabigat. Malamig. Solid. Sabi niya, second hand, sir. Pero tunay na ginto yan. Tumanggi ang asawa ko. May nagbabantang tingin sa kanyang mga mata. Pero ako, pinili ko ang singsing na yon.
And from that moment on, ibang destiny ang pinili ko. Pagkalipas ng 1 linggo na aksidente ako. Susunduin ko lang sana si ate, pero bigla akong binangga ng kotse sa intersection. Nabali ang braso ko. Nawasak ang diwa ko. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Ang rice stall ay desyerto. Inaamag ang kanin. Binilang ni Gemaline ang pera, maikli. Nagtalo sila, mababa at pagkatapos ay malakas. Nawalan kami ng mga customer. Inaamag ang bigas sa kabila ng mahigpit na pag-imbak. Nasusunog ang mga libro. At gabi-gabi nakita kong lumayo si Gemaline sa akin. Sa oras na umalis siya, wala na akong natitira. Maliban sa singsing, nagsimula akong magkaroon ng pangarap. May bumubulong sa tenga ko sa hindi ko maintindihang lengguwahe. Minsan, nakita ko ang kamay ng isang tao na nakahawak sa aking pulso, ang parehong pulso na nagsuot ng singsing. Mas mabigat ito, mas malamig, at parang gutom. Nagpagala-gala si Efren sa gabi, madilim ang mga ilaw sa kalye sa isang desyerto na tulay. Malakas ang hangin. Tumayo siya habang nakatingin sa itim na tubig. Ako ay lasing. Ngunit sa kalasinan na yon, narinig ko ang isang boses napakalinaw. Huwag mong gawin. Ngunit sa pagkakataong ito nakinig ako. Inabot ko, inilabas ang singsing. At itinapon ito sa dilim sa ilalim ng tulay. Parang kakabayad ko lang ng utang na hindi ko pa nautang. Nagliwanag ang eksena, ang bagong rice stall, si Gemaline ay nagbalik, ang mga ilaw na filter sa mga bar ng bintana. Umupo silang dalawa para kumain, tahimik ngunit mapayapa. Makalipas ang 1 linggo, babalik si Gemaline. Sabi niya, mahal pa rin kita. At pagkatapos bumalik ang mga customer. Muli naming itinayo ang tindahan mula sa simula. Ngunit mula noon, hindi na ako muling nagsuot ng anumang bagay na hindi kilalang pinanggalingan. Walang pulseras, walang singsing, walang kwintas. Dahil alam ko may ilang bagay na higit pa sa metal. Nakarinig ka na ba ng iyak ng sanggol? Kapag walang sanggol sa bahay. Isang maliit na bahay sa suburb, sumapit ang hapon, ang mag-asawang Reza, Gary ay nakatingin sa kanilang mga telepono, puno ng saya ang kanilang mga mata. Ako si Reza. Noong 2017, napagpasyahan namin ng aking asawa, si Gary, na oras na para maging mga magulang. Hindi kami mayaman. Pero nagkaroon kami ng isa't isa. Nagkaroon kami ng pag-asa. At isang araw, nakakita ako ng 20 linya sa pregnancy test. Natahimik sandali ang mundo pagkatapos ay napaluha sa kaligayahan. Isang larawan sa ultrasound, hinihimas ni Reza ang kanyang tiyan. Ang espasyo ay napuno ng pag-asa. Sinimulan kong ihanda ang lahat para sa munting anghel. Mga damit, mga unan, at isang hapon. Ipinakita sa akin ni Gary ang isang lumang crib na ibinebenta sa Facebook. Ito ay bago. Maluwag. Ang sabi ng nagbebenta. 2 taon lang ito gagamitin dahil natutong umakyat ang anak nila.
Naisip ko sandali. Paano kung ibinenta nila ang kuna sa ibang dahilan? Pero hinayaan ko na lang kasi sobrang ganda. At sobrang mura. Gabi. Nagpapahinga si Reza. Umihip ang hangin sa mga kortina. Isang mahinang tunog na parang sinok. Isang gabi, nakahiga ako sa kama, nasa trabaho pa rin si Gary. Nakarinig ako ng sigaw. Malambot. Pasulpot-sulpot. Ngunit ito ay tiyak na iyak ng isang sanggol. Binuksan ni Reza ang pinto, nakatingin sa madilim na silid kung nasaan ang crib. Kameray, madilim na ilaw mula sa bintana. Naglakad ako patungo sa tunog. Ang crib may sanggol sa loob. Ngunit hindi ito totoo. Ito ay gawa sa usok. Ang usok na sanggol ay pumipihit, tahimik na umiyak, at inilagay ang mga kamay sa bibig nito upang sipsipin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako natakot. Siguro dahil nanay din ako. Dahan-dahan akong lumapit, ipinatong ang aking mga kamay sa duyan, at marahang yugyog ito at kumanta. Tahan na, tahan na. Unti-unti tumigil ito. At natunaw sa hangin. Pero nasa kutson pa rin ang init. Mula sa araw na yon, hindi ko na narinig ang sigaw na yon. Ngunit hindi ko na muling tiningnan ang lumang duyan sa parehong paraan. Nagtapat si Reza kay Gary, nagyakapan ng dalawa bago nagpa siyang kunin ang duyan para basbasan. Sinabi ko kay Gary na, baka nawala pa ang kaluluwa ng matandang sanggol. At dapat nating tulungan itong mahanap ang lugar nito. Naiintindihan naman ni Gary. Kinuha namin ang duyan para basbasan. Naglagay ng mga bulaklak. Sinunog na insenso. Nanalangin para sa kapayapaan. Pagkatapos ay ipinanganak ang aming anak na babae. Malusog, kaibig-ibig, at hindi umiyak sa gabi. Tahimik na tumingin si Reza sa duyan, ngayon ay nasa kwarto, mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Hindi ko alam kung sino ang sanggol sa duyan. Ngunit naniniwala ako ang pag-ibig ay nakapagpapagaling. Kung ito man ay para sa buhay, o isang kaluluwang nananatili pa rin sa pagitan ng dalawang mundo. Madalas nating iniisip bagay lang ang mga bagay. Ngunit para sa isang tao, isang anak, isang ina, isang kaluluwa na hindi pinalayas. Sila ang mga huling alaala ng buhay ng isang tao. Kung ang mga alaala ng tao ay maaaring masira, paano naman ang mga bagay na walang buhay? Isang telepono, isang painting, isang kama. Kaya ba nilang sumipsip ng sakit? At pagkatapos bitawan ito sa pamamagitan ng pagtatanim nito sa susunod na may-ari. Isang tawag mula sa patay and lalaki. Maliit na restaurant, Gabi Johnson, waiter, binibilang ang kanyang ipon para makabili ng gamit na smartphone. Walang masyadong pera si Johnson. Bumili siya ng used phone, mura, walang nice car, para lang makinig ng music habang nagtatrabaho. Ngunit sa unang gabi, nagring ang telepono. Walang numero. Walang signal. Isang boses lang, paos, mabagal at galit. Huwag kang tumakbo. Alam ko kung sino ka ni.
Nanginginig si Johnson. Tinawag ng nasa telepono ang pangalan ng kanyang ina. Yung girlfriend niya. Bawat miyembro ng kanyang pamilya. At pagkatapos pagtawa. Ang pagtawa ay parang metal na nakikiskisan sa kanyang mga tainga. Ibinagsak ni Johnson ang telepono sa dingding, ngunit nanatiling maliwanag ang screen sa mga huling segundo. Itinapon niya ito. Ngunit sa isang gabi, ang kanyang panaginip ay nagpabalik sa kanya sa tawag na iyon. Isang lalaki na nasunog ang kalahati ng mukha. Tumatawag pa rin mula sa kabilang side. Lumangkama iinid kakaibang gabi. Ikinuwento ni Tito Justin, isang kamag-anak na nakatira sa Canada, ang kakaibang kwento ng pagpapalit ng kanyang lumang kama. Kaagad pagkatapos magpalit ng kama, nagsimula siyang magkaroon ng bangungot. Gabi-gabi, dinidiin siya sa dibdib, hindi makahinga. Isang lalaking may puting buhok ang nakaupo sa kanyang tiyan. Sinakal siya gamit ang kanyang mga kamay. Nangyari ito sa maraming gabi. Hanggang sa sinubukan niyang matulog muli sa lumang kama at nawala ang mga panaginip. Sinunog ni Tito Justin ang lumang kama sa bakuran. Ang kakaibang lilang apoy ay nasunog sa loob ng ilang minuto. Walang nakakaalam kung sino ang mga dating may-ari. Ngunit marahil hindi nila ito iniwan. Ye little girl Van Ree, be the one-sided curse. Si Han, isang binata na namumuhay mag-isa, lubhang nalulumbay, hindi sinasadyang bumili ng painting ng isang batang babae na naka-red dress na may hawak na kahoy na stick mula sa isang antigong tindahan. Mula nang iwi ang painting, wala na si Han sa sarili niya. May narinig siyang yabag na tumatakbo sa hallway kahit nasa 5th floor na siya. Nakita niya ang isang pulang anino na sumasalamin sa salamin, ngunit nang lumingon siya walang tao. Boses ni Han sa huling recording. Sabi niya kung itatapon ko ang painting iba na ang isusunod niya. Ayokong may maging katulad ko. Pero masyado akong pagod. Nagpakamatay si Han. Nasunog ang painting, ngunit sa huling larawan, bukas pa rin ang mga mata ng dalaga. Connection Point, EV Objects Memory Searcher. Si Angela Ramos, isang okultista, ay pinag-aralan ang natitirang enerhiya sa mga bagay. Nagsimulang mag-imbestiga si Angela nang matuklasan niya ang ilang kakaibang aksidente na kinasasangkutan ng mga segundamanong bagay sa parehong lugar. Ipinakita ng data na ang mga bagay ay dating pag-aari ng mga taong namatay sa trahedya ng mga kalagayan. Tinawag niya ang fenomeno na ito, emotional residue loop. Nag-survey si Angela gamit ang isang electromagnetic measuring device at sa ilalim ng sea light, ang pagpipinta ay lumitaw sa pangalawang figura sa likod ng batang babae na pula. Ang bagay ay sumisipsip ng enerhiya sa mga oras ng matinding emosyon, sakit, sama ng loob, kawalan ng pag-asa. At pagkatapos ipapasa ito sa susunod na tao, tulad ng isang kopya na hindi mabubura.
Lumalabas yan ni katotohanan, pero walang gustong alam. Nakahanap si Angela ng isang bagay na nag-ugnay sa lahat ng mga case, isang kahon na naglalaman ng mga kwintas, punit-punit na mga painting, lumang buto ng telepono na nakabalot sa pulang tela. Hindi kailanman isinapubliko ni Angela ang kanyang mga natuklasan. Dahil naintindihan niya kapag nalaman mo ang tungkol sa underworld ng mga pisikal na alaala, hindi ka na makakabalik sa normal na mundo. At minsan, ang pagpindot sa isang lumang bagay ay paghipo din sa isang sumpa na hindi pa naalis. May mga utang, hindi binayaran ng pera. Ngunit may kaluluwa, alaala at kapayapaan. At kung minsan dinadala namin ang utang na yon sa bahay dahil lang sa may label na 50% off, second hand. Alma, yan itaong nagkolekta ng bagay hindi ay kanya. Alma, isang dalaga, isang freelance na designer, nakatira sa isang maliit na inuupahang apartment sa labas ng lungsod. Nakaugalian na niyang bumili ng mga gamit sa mga online na grupo para makatipid. Naniniwala si Alma sa minimalism. Gusto niya ang mga gamit dahil may kaluluwa, edad at mura ang mga ito. Ngunit hindi alam ni Alma na siya mismo ay nagiging tagapag-ingat ng pamana ng walang pangalang sakit. Goksi ili batik ng dugo dahil pangarap. Nakatanggap si Alma ng second-hand designer bag sa pamamagitan ng sea shipping. Natuwa siya, inilagay ito sa estante at ginamit noong gabing iyon. Noong gabing iyon, nanaginip siya ng isang nasa katanghaliang gulang na babae. Nakasuot ng red silk dress. Nakaupo sa isang gumuhong sala. Hawak-hawak niya ang bag na binili ni Alma, umaagos ang dugo mula sa kanyang templo. Sumigaw siya, "Ibalik mo sa akin ito." Tapos nagpaputok siya. Nagising si Alma, nabugbog ang kamay niya ng walang dahilan. Sa bagay isang maliit na piraso ng papel na nakasulat sa Espanyol, "Perdnim, patawarin mo ako." Yeni mesa banhi dalawang nawala ang bata. Si Alma ay binigyan ng isang kaibigan ng isang lumang mesa mula sa bahay ng kanyang lola, isang antigong piraso ng ebony na inukit na may kakaibang pattern. Isang araw, dalawang bata mula sa kapitbahayan ang dumating upang maglaro. Hinayaan sila ni Alma na magpakulay, maglaro sa ilalim ng mesa. Ngunit makalipas ang ilang minuto na wala sila. Wala ni isang bakas ng paa. Hindi isang tunog. Tanging dalawang piraso ng papel na may mga scribble sa mga ito. Isang bata na nakatayo sa ilalim ng mesa at isang nakahood na figura. Tinanong si Alma, pagkatapos ay pinalaya dahil sa kawalan ng ebidensya. Ngunit nagsimulang kumalat ang mga alingaw-ngaw. May isang haunted table sa bahay na yon. Ang mga bangkay ng dalawang bata ay hindi natagpuan. Yen sosok shirt di bene, hindi malabas na baho ng bulok na bangkay. Sinubukan ni Alma ang isang puting kamiseta na binili niya sa isang flea market. Napakabaho. Siya ang naglalaban nito, pero habang nilalabhan niya ito, mas nagiging baho. Gumamit siya ng sabon, pabango,
baking soda, suka. Walang maglilinis nito. Hanggang ang kanyang ina na isang folklorist ay nagsabi, ibabad ito sa tubig na may asin. Kung malinis ito, lilinisin ito ng asin. Kung hindi, dapat ay mayroon kang insenso na nakahanda. Nagsimulang umusok ang kamiseta na nababad sa tubig alat, parang basang baga. Nagiging itim ang tubig, may amag na parang laman ng tao. E magician, give word unlocks new living memories. Pumunta si Alma sa isang lalaking tinatawag na Ka-Erning, isang matandang salamangkero na nakatira sa kagubatan ng kawayan, na nakatulong sa maraming tao na maputol ang mga tali ng sama ng loob. Ka-Erning, old voice steady. Hindi ka minumulto. Ikaw ang pinili para panatilihin ang mga nakalimutang kwento. Ang mga bagay na binili mo, hindi aksidente. Sila lumapit sa iyo. Isinasagawa ni Ka-Erning ang ritual, paglalatag ng asin, pagsusunog ng camphor, pagdarasal para sa orasyon, inilalagay ang bawat gamit sa banig. Bawat item ay nag-flash ng nakaraang eksena na parang glitch sa pelikula. Isang binitay na lalaki, isang sigaw, isang buntong hininga, isang anino ng isang bata sa ilalim ng mesa. Nakikita ko. Ang bawat segunda manong item may dalang hindi napatawad na alaala. Taong hindi binibitawan. Isang kamatayan na hindi kinikilala. At ako naging tagapangalaga ng sakit na yon. Lumabas ako ng lungsod. Ngunit bago ako umalis, inilagay ko ang lahat ng mga gamit sa isang kahoy na dibdib. Nilock ito. Nagdikit ng isang piraso ng papel sa takip. Huwag kang magbenta. Huwag hawakan. Huwag magpatawad. Iniisip pa rin ng mga tao ang mga kwentong nangyayari sa ibang lugar, sa ibang tao, ay nagkataon lang. Ngunit paano kung tayong lahat ay inuulit ang isang lumang alaala? Isang alaala na hinding-hindi maisasara. Ililid clues mulagay na sunog ni Mapa. Bumalik si Alma, ang karakter sa part 4, sa lumang bahay. Bitbit ang notebook ng shaman na si Ka-Erning. Sa loob nito ay isang iginuhit ng kamay, kalahating sinunog na diagram. Sa mga itinago ni Ka-Erning may mapa. Walang mga pangalan ng kalye. Walang numero ng bahay. Isang pulang tuldok lamang sa gitna, maingat na binilog sa abo ng uling, nakasulat sa kupas na tinta. Baryo ng walang patawad, Village of the Unforgiven. Nabura Beninayon si Mapa. Isang istilong puno ng alamat. 1,906 na pula. Isang maliit na nayon na nakatago sa kalaliman ng kabundukan, tinatakan ng isang nabigong ritual ng black magic. Ang alamat ay sa nayon na yon, mayroong isang sinaunang ritual, gumagamit ng mga bagay upang bitag ang sama ng loob sa halip na ipasa ito sa mga inapo. Kapag ang isang tao ay namatay ng hindi makatarungan, ang isang bagay na malapit sa kanila ay magiging soul-sealed, pinapanatili ang kaluluwang iyon na hindi pinahihintulutan itong dumaan. Ritual scene. Tumutulo ang dugo sa isang pulseras, isang mesa, isang bag, isang kamiseta, bawat bagay na nakabaon sa ilalim ng isang sagradong puno. Ang nayon ay nawasak magdamag. Walang nakaligtas. Walang nakaalala sa pangalan ng ngayon. Ngunit hindi namatay ang bagay.
Sinundan ng bagay ang tao. Sinundan ng tao ang bagay. At ang mga napunit na alaala ay nagsimulang bumalik. Piraso-piraso. Tao sa tao. Needed successors, hindi random. Efren, Reza, Johnson, Alma bawat isa mula sa iba't ibang rehiyon, bumibili ng iba't ibang bagay. Ngunit lahat ay may isang bagay na karaniwan, ipinanganak sa parehong taon, parehong buwan ng buwan, parehong araw ng pagbabago ng panahon. Hindi sila basta-basta na tao. Sila ay kapalit ng mga host. Ang mga taong ipinanganak sa tamang sandali ng paglipat, madaling bukas sa kamalayan, madaling sip-sip kung ano ang sinusubukang iwasan ng iba. Ilib mensahe mula kay nakaraan, yan ni bagay ngay ni saksi. Ni-record ni Alma ang kanyang mga huling salita sa isang lumang cassette player na bulunan ng luha ang boses. Alma, hindi na ako natatakot sa kanila. Ang tanging ikinalulungkot ko ay walang nagtanong. Ano ang gusto mo? Ayaw nilang makasakit ng tao. Ayaw lang nilang makalimutan. Bawat bagay ay ibinalik ni Alma sa kahoy na kahon, tinatakan at isinulat ng mga salita. Hindi iti basura. Ikilalay isang memories. Magsunog ng kandila. Magdasal. Isipin niya, hayaan daw ay di matutulog. Reincarnation ay walang exit. Isang desyerto na eskinita. Isang lumang upuang kahoy na nakalatag sa gilid ng kalsada, nababalot ng alikabok. May dumaan na lalaki. Huminto siya, curious. Sinubukan niyang umupo. Marahang inalog ang upuan. Gumagawa ito ng isang tunog na parang may umuungo. Madalas kaming bumili ng mga gamit na bagay dahil mura ang mga ito. Dahil maginhawa sila. Ang ganda kasi nila. Pero minsan, ang presyong binabayaran namin ay wala sa resibo. Ngunit sa hindi nakikitang bagay, umupo sa tabi natin. Kung nagmamay-ari ka ng segunda manong bagay, naisip mo na ba, talaga bang umalis ang dating may-ari?